Pag may kailangan ka ha, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Sige po, Ate Nera. Mabuti naman wala na yung baby. Siguro naman hindi na matutuloy yung kasal, di ba? Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka pa eh. Ma, wala pong kasalanan yung bata. Tsaka pinsan ko po kaya siya. Mabuti pa. Nagpaalam na tayo kay Mami, ha? Kaya na lang, ma. Okay na yung umattend kami dito para kay Anton. Lily, anak. Mauna na kami, ha? Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa amin, ha? Mananghalian muna tayo. Paghahanda kita. Wala akong gana. Sis, sabi ng doktor, kailangan mong kumain para bumalik yung lakas ng katawan mo. Kaya kumain ka. Yan o, kanin o. Si Anton na tumatawag, hindi mo sasagutin yan? Hindi. Kailangan yung isa't isa, lalo ngayon. Nung nabuntis ako, tapos nalaman kong papauwiin nila ako. Takot na takot ako. Nung umuwi ako dito, tapos hindi ko alam kung anong mangyayari. Takot na takot ako. Pero nung naramdaman ko siya sa loob ng tiyan ko, for the first time, simula na namatay yung mga magulang ko, naramdaman ko na may pamilya ako. Hindi ako nag-iisa. Pero bakit ganon? Kinuha na nga sa akin yung mga magulang ko. Mas pati yung baby ko. Mag-isa na naman ako. Excuse me. Pars, condolence ha. Natanggap ba ni Millie yung pinadala kong sympathy flowers? Nirequest ko kasi yung pinakamagandang flower arrangement eh.
Pars, hindi nga niya sinasagot yung mga tawag ko. Ilang araw na. Baka busy lang yun. Iba nga yung pakiramdam ko eh. Kaya gusto ko sana umuwi. Di ba nag-apply ka na for leave? In 2 months. Ayun nga. Sinakto ko sa paglabas ni baby hindi ko naman akalain na may mangyayari na ganito. Nagbabalak pa naman sana kami ni Mili na magpakasal habang nandoon ako. Kaya nga sayang, dagdag kita sana. Tama ka naman dyan, Pars. Pero, alam mo, tumayo ka dyan. Iinom na lang natin yan sa labas. Tara. Okay lang ako, Pars. Dito na lang muna ako. Kung ganun, sige, dadamayan na lang kita rito. Wala akong mainom natin, ha? Sige, balik ako. Hello? Glenn? Hello, Anton. Sandali, lalabas ako. Hello. Pasensya ka na napatawag ako, ha. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko kay Millie, eh. Ako rin. Di pa nga niya sinasagot yung mga tawag ko eh. Feeling ko kasi lumalala yung postpartum depression niya. Talagang dinibdib niya yung pagkamatay ng baby ninyo. Alam mo ba, palagi siyang walang gana kumain. At halos hindi na rin siya natutulog. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Anton, kailangan ka ni Millie. I need to go back to the Philippines. Can I take my vacation earlier? Anton, your vacation is already filed. I fixed everyone's schedule already. You cannot change it anymore. But sir, my wife needs me. I'm sorry, Anton. No more changing the schedule. Ano, pinayagan ka ba? Hindi nga eh. Gusto ko nga umuwi. Pero hindi ko alam kung paano. Kapag kasi umalis ako ng hindi pinayagan ng employer, mapablacklist ako dito. Hindi na ako makakapagtrabaho dito ulit. Saan na kami pupulutin ni Millie niyan? Ayos lang. Ako nang bahala dito. Naintindihan ko rin naman kung hindi ka makakauwi kagad. Sino uuwi? Anton? Millie. Alalang-alala ako sa'yo. Bakit ba hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Okay ka lang ba? Ayos na naman ako. Sabi sa akin, Glenn, hindi ka daw kumakain. Hindi ka rin daw makatulog. Mahal, alam ko na niluluksa ka. Ako rin naman eh. Pero pwede naman tayong magluksa na magkasama. Kausapin mo lang ako. Huwag mo naman suluhin yung lungkot. Nandito naman ako para sa'yo eh. Alam mo naman, handa ako. Tulungan ka. Eh kung pwede nga, sasakay na ako ng eroplano para makabalik na ako dyan sa'yo. Anton, hindi ka pwedeng umuwi. Huwag mo akong problemahin. Ayos lang ako. Pwede ba naman yun? Eh, mahal kita eh. Asawa kita. Anton, hindi tayo mag-asawa. Hindi naman totoo yung kasal natin eh. Wala na rin naman tayong baby, kaya wala kang obligasyon sa akin. Kaya ba, di ba? Huwag mo akong problemahin. Mahal naman. Ano pinagsasabi mo? Ang dami pa nating plano, di ba? Kaya may baby o wala, magpapakasal pa rin tayo. Bubuo pa rin tayo ng sarili nating pamilya, di ba? Paano? Wala na rin saysay. Kung itutuloy natin yung mga plano natin, Anton. Pwede pa rin natin matuloy lahat ng iyon. Anton, paano? Sabihin mo nga sa akin, paano? Nandyan ka, nandito ako. Hindi naman ako pwede pumunta dyan, hindi ka na rin naman pwedeng umuwi dito. Bahala na! Basta gagawan natin ng paraan para makabalik ka dito, para makapagtrabaho ka ulit. Ang tagal na natin magkasama para sumuko ka ngayon. Alam ko pareho tayo nalulungkot ngayon, pareho tayo nahihirapan, pero kakayanin natin to. Di ba nga sabi mo sa akin, kakayanin natin ang lahat. Basta magkasama tayo. Pero paano, Anton? Imposible na yun mangyari. Kaya pwede ba maghiwalay na lang tayo?
Mili, huwag mo naman sabihin yan. Anton, sa totoo lang, alam mo, nahihirapan na din ako eh. Ayoko na rin ng ganito. Kaya please lang, maghiwalay na tayo. Mili. 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 Ano nangyari? Nakipag-iwalay sa akin si Mili. It's okay. Nandito lang ako. Trabaho lang ako. Friend, bakit mo sinabi yun? Bakit ka nakipag-iwalay kay Anton? Mas mabuti na yung ganito na namin patagalin pa yung relasyon namin. Ang ganda ng buhay niya doon, ang ganda ng trabaho niya, ang ganda ng future niya. Samantalang ako, sira na yung kinabukasan ko, hindi na rin ako pwede pumunta doon. Kaya, mas mabuti na to. Maghiwalay na kami. Aking pangako hanggang sa dulo, kakapit pa rin at pipiliin ka. Pangako hanggang sa dulo, lalaban tayo ng magkasama. Lahat may magbabago, hindi ang pag-ibig ko. Pangako. Mauuna na ako, ha? Kayo nang bahala dito. Enjoy kayo. Mahal. Anong ginagawa mo dito? Diba sabi ko sa'yo, hiwalay na tayo? Mili, ikaw naman nagsabi nun, hindi ako. At hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Ni kailan hindi ko naman tinanggap yun. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba next month pa yung bakasyon mo? Huwag mong sabihing umalis ka na walang paalam? Nag-abscond ka? Anton naman eh! Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isipin, okay lang ako. Paano ka na babalik niyan sa trabaho mo? Paano ka babalik sa Qatar? Sa palagay mo ba may pakialam pa ako doon? Pero Anton, tinatapon mo yung future mo. Hindi, mahal. Dahil wala akong future doon. Kung wala ka naman. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Mili? Ikaw. Ikaw ang future ko. Hindi ba sinabi mo sa akin na hindi mabubuo ang isang puzzle kapag minawawalang isang piraso? Hindi para sa akin. Ikaw yun. Mawala na ang lahat, basta wag lang ikaw. Dahil napaka-importante mo sa akin, Mili. Gustuin ko nga magtiis dito sa Pilipinas eh. Kaysa nasa ibang bansa ako at maraming pera, pero wala ka naman dun sa tabi ko. Mili, mahal na mahal kita. Kaya nga ako nagpunta dito, di ba? Para patunayan ko yun sa'yo. Simula ngayon, mahal. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. At hindi tayo maghiwalay. Dahil kahit kailan, hindi kita iiwan. Ano hindi mo nabayaran yung utang? Nasaan yung pera?
Yun nga plano ko sanang doblehin Kaya yun, pinusta ko sa manok ni paring Bobby. Kaso natalo. Talaga? Ano na gagawin natin ngayon? Kailangan ko magbayad ng tuition ni Norman. Bakit naman kasi pinasok-pasok mo pa sa private? Siyempre gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak natin. Masama ba yun? Ano ba naman, Manong? Ha? Hindi ka na nga nakakatulong, namimerwisyo ka pa. Alam mo namang kulang na ang pera dahil bawas na ang padala ni Anton. Anton, sigurado ka ba?